ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Madalas tayong naghahabol ng oras kapag nalaman nating parating na ang dulo at wakas. Bigla tayong magmamadali na masabi at magawa ang mga nakaligtaan natin at naisantabi. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang habulin ang oras? Dear Papa Dudut, handa ka bang makipagtalo sa oras, wag lang mawala ang taong nagpapalimot sa iyo sa oras? Ako nga pala si Fatima, 30 anyos. Solong anak sa pamilya, lumaking may malaking takot sa Diyos. Lumaking mapagmahal na anak. Lumaking mapagmahal sa magulang. Maswerte nga akong may tuturing dahil napunta ako sa mga magulang na hindi pabaya at marunong magmahal at maging responsable. Hindi kasi lahat ay nabibiyayaan ng ganitong klase ng mga magulang. Kaya naman ginagawa ko ang lahat para maipakita ang lubos kong pasasalamat sa aking mga magulang. Hindi na ako nagkaroon ng kapatid dahil ayon sa aking mga magulang ay hindi na kinaya ng matres ng nanay ko ang magdala pa ng isang sanggol sa mundong ito. Kaya siguro ako nabusog sa pagmamahal at atensyon dahil wala akong naging kahati sa mga magulang ko. Yon ang nakikita kong magandang resulta kapag solong anak ka lamang. Mahal na mahal ko ang mga magulang ko, Papa Dudut. Sa kanila ko natutunan na may forever nga. Kung makikita nyo lang kung paano sila nagmahalang dalawa, akala mo'y mga binata't dalaga pa lamang sila. Kung pwede ko lang i-post sa Facebook Reels ang mga paglalambingan at harutan nila. Baka nakarami na ako ng mga shares at stars. Kaya lang pinakiusap ng mga magulang ko, lalo na si tatay, na gawin naming pribado ang mga kaganapan sa pamilya namin. Alam nyo ba yung sinasabi nilang evil eye? Baka raw kasi ma-evil eye na mga inggit ang magandang mga nangyayari sa amin. Ayaw ko namang mawala at masira ang magandang pundasyon ng pamilya namin. Kaya ang mga magagandang moments ng pamilya ko ay sa amin lang din talaga umiikot. Fatima anak, ano po yun, Nay? Mamaya pagkatapos nating kumain, baka naman pwedeng palambing na hilutin mo ang likuran ko. Nananakit kanina habang nag-aabang ako ng jeep. Biglaan lang, ewan ko ba? Nagulat ka pa talaga sa pananakit ng likuran mo? Pareho na tayong 65. Kahit hindi tayo gumagalaw, magdidesisyon ng likuran natin sumakit kung kailan niya gusto. Ay wag mo nga akong itulad sa'yo. Mas bata ako ng ilang buwan sa'yo. Kaya dapat ikaw lang ang sumasakit ang likuran ng walang dahilan. Nasa tukador niya rin po ba yung langis, Nay? Lotion na lang ang gamitin mo. Naubos ko na yung langis ng 1 linggo. Ako na lang magpahid sa'yo ng lotion, darling. Malambot ang mga kamay ko. Eh paanong hindi lalambot ang mga kamay mo? Eh hindi ka nagtatrabaho rito sa bahay. Sapol si tatay! Kasi nga kailangan kong mapanatiling malambot ang kamay ko para hindi ka nagre-reklamong magaspang to kapag hinahawakan mo. Ay naku, lulusot pa talaga. Alam ko kung paano mapalambot ang kamay mo. Paano ba? Ikaw ang maghugas ng plato mamaya para mababad sa tubig. Lalambot na yan pagkatapos. Ay, sa wakas, makakapagpahinga na ang kamay ko sa kahuhugas ng pinagkainan. Ilutin ko na lang ang likuran mo. Ako nang bahala sa lotion. Ay ayoko. Baka lang mas lalong sumakit ang likuran ko. Pasmado ka pa naman. O edi yung pasmadong kamay ko na lang ang gagamitin ko panghilot sa'yo. Makakatipid pa tayo sa lotion. Kadiri
Mahusay ka talaga, darling. Hindi ko alam kung bakit ikaw ang pinakasalang ko. Lagot ka, Tay! Bumawi ka! Huwag mo kasing gamiting panglambing yung pasmado niyong kamay. Hindi nakakagwapo yan! Ha? Hindi nakakagwapo? Dahil nga sa pasmado kong kamay, kaya napaibig ko ang nanay mo. Hindi ba, darling? Napaibig mo ako dahil ikaw lang tong may pinakamagandang tricycle sa lugar natin. Dahil nga sa hudas sa tricycle na yon, kaya ako pinasma. Pinasma ka dahil marami kang babaeng hinahatid sa tricycle nung binata ka pa lang. Ay hinahatid ko lang naman sila para makipagsayawan. Ikaw naman, pinagsisiloso mo pa rin ang mga yun. Si Lokring, lagi mong hinahatid kahit wala namang pasayaw na pupuntahan. Hindi ko naging tipo si Lukreng. Mawalan naman tayo ng bigas ngayon. Huwag mong idamay na sumpain ng bigas. Mas importante yon kaysa sa pagiging babaero mo noon. Bumalik na naman tayo sa nakaraan. Nagiging historya na naman si nanay, oh. Nakabuo na naman po siya ng time machine dahil sa selos. Napakasilosa mo eh. Alam mo namang sa'yo lang ang puso ko. Pati na tong pasmadong kamay ko. Sinasabi mo lang yan. Pero palatandaan ang pasmadong kamay mo sa mga babaeng hinatid mo sa tricycle noon. Ano bang pwede kong gamot na inumin, Fatima? Para mawala na tong pasma ng kamay ko. Kahit mawalang pasman niyo, Tay, hindi pa rin mawawala ang selos ni nanay. May karapatan ako magselos, no? Darling. Kung hindi ka nang bababae, hindi ka naman sana papasmahin. Ay! Darling. Ayaw pa hawat ni Oo nga. nanay, oh! Tumawag ka ng tulong, Fatima! Papa Dudut, bumagsak na lamang si tatay sa sahig at halos hindi na ako makagalaw noon kahit na ilang beses na akong sinigawan ni nanay para humingi ng tulong sa kapitbahay. Nang makabawi ako sa pagkakabigla ay napatakbo na ako palabas ng bahay para magpasaklolo sa mga kapitbahay. Mabilis naman silang rumesponde noon at binuhat si tatay para maisakay sa taxi. Mabilis lang din kaming nakarating sa ospital dahil hindi naman yon malayo sa amin. Hindi kami mapakali habang inaabangan namin na kausapin kami ng doktor sa kalagayan ni tatay. Hindi ko halos makausap noon ng matino si nanay dahil sa pag-iyak nito habang sinasabayan ng dasal sa kanyang munting rosaryo. Hindi ko siya magawang iwanan kahit naiihina ako noon dahil gusto kong makibalita sa kalagayan ni tatay. Makalipas marahil ang 2 oras, kinausap na kami ng doktor. Nakita namin sa mukha niya ang mabigat na balita, Papa Dudut. Hindi halos makatingin si nanay sa mga mata ng doktor at doon na nga kinailangan ng ibalita ng doktor sa amin na may malubhang karamdaman si tatay at nagbigay pa ng taning sa kanyang buhay. Hindi nakaimik si nanay, Papa Dudut. Nagpalakad-lakad dito sa hallway ng ospital at parang nawawala na sa sarili niya. Ako na lang ang kinausap ng doktor patungkol sa mga dapat gawin para sa kalagayan ni tatay. Nakinig ako mabuti kahit punong-puno ng lungkot at takot ang puso ko. Pagkatapos noon ay sinabihan kami na manatili si tatay mananatili si tatay ng 3 araw sa ospital para sa iba pang mga check-up. Sa ospital na rin kami nanatili ni nanay para madali kaming masabihan ng mga doktor sa kailangan para kay tatay. Makalipas ang 3 araw ay pinauwi na kami. Bitbit namin ang mga bilin sa pangangalaga para kay tatay. O, Tay, dahan-dahan lang po sa paglalakad. Kaya ko naman maglakad, anak. Wala naman ako sakit sa buto. Nagawa mo pa talagang magbiro. Kung hindi ko idadaan sa biro, pati ako malulungkot. Malungkot naman talaga ang nangyari sa'yo. Pero hindi ibig sabihin ay magbababad na ako sa lungkot. Marami pa naman akong araw na natitira kasama ninyo. Kung matigas ang ulo mo, babawasan niya ng Diyos. Ganyan. Magbiro ka nga, darling. Para mabawas-bawasan naman ang pag-aalala mo. Hindi mo matatanggal ang pag-aalala ko sa'yo.
Huwag po kayong ma-stress pareho, please. Paano bang hindi masistress? Alam na natin ang kalagayan ng tatay mo. Nay. Mabuti nga't nalaman natin. Ibig sabihin lang, binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon para bumawi at gamitin ng tama ang natitirang oras ko sa mundo. Hindi na natin sasayangin pa ang oras. Tama po kayo. Hindi tayo magsasayang ng oras. Kaya sa lalong madaling panahon, kailangan sipagin tayo sa pagpapagamot sa inyo, Tay. Lahat ng ipapagawa ng doktor, susundin natin. Lahat ng gamot, bibili natin. Kung kailangan manatili sa ospital, gagawin natin. Ihahanda ko na lagi ang bag para sa mga damit mo. Kung sakaling kailangan nating mag-apura sa biglaang pagpunta mo ulit sa ospital. Mabuti ng handa. Bibili ako ng bagong unan mo bukas para magamit mo sa ospital. Pinaghahandaan niyo ang sakit ko. Bakit hindi niyo na lang paghandaan kung paano pa ako mapapasaya habang nandito ako sa mundo? Kapag magaling na po kayo, paghahandaan naman natin ang magpapasaya sa inyo. Konting tiis lang po, Tay. Makakapasyal at magagawa nyo ng muli lahat ng gusto nyong gawin. Sasamahan pa namin kayo ni Nanay kung gusto nyo magsabong ulit. Tama si Fatima. Magpagaling ka ngayon. Sa susunod ka na magpakasaya. Gusto kong magpakasaya ngayon at sa mga dulo ng araw ng buhay ko. Yun lang ang gusto kong gawin. Hindi naman pwede yan. Kailangan nating mapahaba ang buhay nyo, Tay. Para mahaba rin ang panahon na makapagplano ng magpapasaya sa inyo. Kayong dalawa talaga. Kung ano-ano naiisip. Bakit hindi nyo hayaan kung ano mangyayari ngayon? Parang ang gusto mong gawin hayaan na lang namin na kumalat ang sakit sa buong katawan mo. Sa tingin mo ba madali mo kaming mapapapayag dyan sa gusto mo? Na-enjoy ko na ang mundo. Masaya na akong umabot sa ganitong edad. Hindi ka susuko sa buhay. Lalaban ka para sa amin ng anak mo. Gusto ka pa naming makasama. Ayaw mo na ba kaming makasama? Ano bang ayaw kayong makasama? Yun lang ang nagpapalakas sa akin. Ang malamang makakasama ko pa kayo. Kaya nga magpalakas at magpagaling kayo, Tay. Magpapa-ospital at magpapagamot kayo. Kung gusto niyo makasama pa kami ni Nanay, ha? Ayoko magpa-ospital. Mauubos lang ang oras ko riyan. Gamitin na lang natin sa mga bagay na magpapasaya sa akin. Tulad po ng... Pagsama niyo sa akin sa pagkakape sa umaga sa bakuran. Sasamahan niyo ako magdilig ng mga halaman. Magagawa natin yan habang nagpapa-ospital ka. Manghihina lang ako lalo sa ospital. Ginawa po ang ospital para palakasin kayo. At ginawa ko ang bahay na to para maging masaya ako. Ito ang pinipili ko. Hindi ang ospital na sinasabi niyo. Hindi na kami nakipagtalo kay Tatay Papadudut. Ayaw naming pasamain ang kanyang loob lalo't baka makaapekto yon sa kanyang kalusugan. Kahit tutol kami sa gustong mangyari ni Tatay ay nagkunwari na lamang kami ni Nanay na ayos kami sa kanyang desisyon. Nag-usap kami ni Nanay sa mga gagawin para pasimpleng maisingit ang gamutan kay Tatay. Nahirapan kami sa pagpapapayag sa kanya na magpa-ospital, pero sinubukan namin. Kilala namin si Tatay, may katigasan ang ulo nito. Kaya pagbibigyan muna namin siya hanggat hindi pa nagsisink in sa kanyang kahalagahan na mapagamot siya. Naglambing siya sa amin na manood ng paborito niyang lumang pelikula. Nasa sala kami noon at inaasikaso ang lahat ng kailangan niya. Pinakiusapan niya kaming umupo na lamang at samahan siyang manood ng pelikula. Naglambing din si Tatay na kung pwede namin siyang ipagtimpla ng kape at ipaglagay ng biskwit sa mangkok na papapakin niya. Agad namang kaming sumunod, Papadudut. Hindi ko trip ang pelikulang pinapanood namin dahil may kalumaan na ito. Pero nanood ako. Kahit si Nanay na alam kong hindi rin mapakali ay napapirme sa pinapanood na pelikula. Iyon marahil ang nakita niyang takas para makalimutan pansamantala ang kalagayan ni Tatay. Si Tatay naman habang pinagmamasdan ko ay parang walang bakas ng takot o pag-aalala sa kanyang estado. Panay pa ang tawa niya at kwento sa amin nung unang beses niyang napanood sa sinihan ang pelikulang pinapanood namin. Naiyak na lamang ako habang pinakikinggan ang mga tawa at boses niya, Papadudut.
Parang minememorya ko na yon kung sakaling balang araw ay hindi ko na yon pwedeng mapakinggan pa. Sa ganong pag-iisip ay napalabas na lamang ako ng cellphone at palihim na binivideo ang mga tawa ni tatay habang nanonood ng pelikula. Hindi ko yon sinabi sa kanya, alam kong tutol siya sa makabagong teknolohiya tulad ng cellphone at Facebook. Pero para sa amin, Papa Dudut, malaki ang tulong ng teknolohiyang yon para maiimbak ang mga nalalabing mga alaala ng tatay ko sa amin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nakumbinsi namin si tatay na magpa-ospital. Natagalan nga lang kami bago nagawa yon. May katigasan din kasi ang ulo ni tatay. Kung hindi pa umiyak at nagmakaawa si nanay kay tatay ay hindi papayag si tatay na muling magpakita sa ospital. Gusto naming mapahaba ang buhay niya. Marami pang mga okasyon na gusto namin siyang makasamang buhay at malusog. Yon ang paulit-ulit naming pinapaunawa sa kanya kung bakit gusto naming ituloy ang pagpapagamot niya. Labag man sa kanyang kalooban ay sinunod niya kami. Ayaw din kasi niyang nakikitang na-stress si nanay at umiiyak. Yon ang malaking kahinaan ni tatay. Hindi ko naman magawang ipakita sa aking mga magulang na maski ako ay nahihirapan at nalulungkot. Dahil alam kong sa akin na lamang sila kumakapit noon. Pinatatag ko ang loob ko sa pag-asang makatulong yon sa mabilis na paggaling ni tatay. Sa paglipas pa ng mga araw at linggo ay napansin namin na hindi na masyadong may epekto ang pagpapaospital at pagpapagamot ni tatay. Dahil marahil yon ng lungkot na nararamdaman ni tatay. Naisip ko na dahil ayaw naman talaga niyang magpaospital at magpagamot, kaya nalungkot ang katawan niya. Parang gusto nang sumuko. Hindi ko naman sinabi ang ideya kong yon kay nanay dahil alam kong gustong-gusto ni nanay na idala lagi sa ospital si tatay. Dahil yun lang naman ang nakikita niyang paraan para gumaling si tatay, Papa Dudut. Hindi na niya napansin na unti-unti ay nilalamo na si tatay ng lungkot na nagiging dahilan kung bakit hindi na masyadong umiepekto ang mga gamot sa kanya. Nagbago na rin ang mood ni tatay. Lagi na rin itong iritable at galit. Kahit konting bagay lang na mapansin niya ay papatungan niya lagi ng galit. Hinabaan ko ang pasensya ko dahil ang galit ay nagtatagong kakambal ng lungkot. Pero hindi ko alam kung paano i-handle ang pasensya kong nasasagad dahil sa paulit-ulit na galit ni tatay, Papa Dudut. Hindi mo na naman ginalawang pagkain mo, darling. Pang ilang beses na ito. Busog nga ako eh. Paano kang busog? Sabi ni Fatima, kahit ang pananghalian mo, hindi mo kinain. Iniinom mo na lang agad ang gamot mo. Hindi ba yun naman ang gusto nyo? Uminom ako lagi ng gamot. Gamot, gamot, gamot. Sinunod ko naman. Pero tay, kailangan kasi may laman ng tiyan nyo para hindi humapdi yung sikmura nyo. Para rin umepekto ng mabilis yung gamot. At kailangan mong magpalakas. Pagkain ang tutulong sa'yo para maging malakas. Kumain ka na, darling. Ang dami nyo gusto ipagawa sa akin. Magpalit na lang kaya tayo ng katawan. Kung pwede lang ay ginawa ko na. Alam mo namang mas nahihirapan ako kapag nakikita kang hindi maayos at malusog. Ano magagawa ko? Binigyan ako ng sakit. Hindi ako maayos. Tanggapin na lang natin yon. Ayokong tanggapin na lang kasi gusto kong bumalik ka sa dati. Wala nang babalik sa dati. Ganito na ako. Tay, huwag naman po sanang mawalan ng pag-asa. Andito kami ni nanay, tinutulungan ka. Nagpapakatotoo lang ako sa kalagayan ko. Alam naming mahirap ang kalagayan mo.
At mas lalo niyo pa pinahihirapan dahil sa mga pinipilit niyo sa akin. Masama bang ipilit sa'yo na magpagaling ka? Masama na pinipilit niyo akong magpa-ospital at magpagamot. Hindi naman yun ang gusto ko. Ang sabi mo, gusto mo pang makasama kami ng matagal. Pero hindi ako tatagal kung labas-masok ako sa ospital. Tay, kung susundin natin ang sinasabi ng doktor, gagaling po kayo. Kung susundin niyo ang hiling ko, alam ko kung paano pagalingin ang sarili ko. Sige nga, sabihin mo sa amin ng anak mo kung paano ka magpapagaling nang hindi nagpapatulong sa doktor. Sabihin mo! Hayaan niyo akong mabuhay ng normal, tulad ng dati. Pero hindi na ito tulad ng dati. Alam ko! Pero dahil sa kakapamukha niyo sa akin na kailangan ko magpa-ospital at magpagamot, mas lalo ako nai-stress at nalulungkot. Hindi ako makatulog kakaisip sa sakit ko dahil lagi niyong pinapaalala yun sa akin. Hindi mo pwedeng kalimutan muna natin ang sakit ko? Hindi niyo na ba talaga kayang iparamdam sa akin na ako pa rin ang padre di pamilya na malakas at kaya kayong suportahan? Tay! Hindi yung lagi niyo na lang ako inaalalayan. Ultimo paghinga ko kinababahala ninyo. Sino hindi makakaramdam ng panghihina sa pinapakita niyo sa akin? Nag-aalala lang kami sa'yo. May ibang paraan pa para iparamdam niyo ang pag-aalala niyo sa akin. Hindi itong parang binabantayan niyo ako lagi na huwag lumapit kay kamatayan. Nakakasakal! Nakakainis! Kung pagbibigyan po namin kayong bumalik sa normal, mapapangako nyo bang magiging masaya na kayo ulit? Hindi na magagalit. Yan lang naman ang hiling ko. Hayaan niyo akong mamuhay ng normal. Gaya ng dati. Kahit hindi ko ipangako, magkukusa ang katawan ko maging masaya at malakas. Kung yan ang mapapangako mo, sige. Mangangako na rin kami. Kapag padre di pamilya nga naman ay ayaw mong makita na mahina ka sa harapan ng iyong pamilya. Kahit pa sabihing sugatan na ang isang ama ay kailangan niyang ipakita ang kaya niya at malusog pa siya. Andun kasi ang pride niya, Papa Dudut. Yun ang nakalimutan namin ni nanay tungkol kay tatay. Buong buhay nakasama namin si tatay at hindi ito nagpakita ng kahinaan sa harapan namin ni nanay. Alam naming maraming pagkakataon na itong nagalusan at nalunod sa mga problema. Pero hindi niya yon ipinakita sa amin ni nanay. Napakatapang ni tatay. Kaya ang nangyaring pagkakasakit nito ay naging malaking dagok sa kanyang pagkalalaki. Lalo't lantaran naming nakikita yon ni nanay, Papa Dudut. Kaya siya nalungkot at lagi nagpapakita ng galit. Naunawaan na namin yon ni nanay. Nasaktan namin ang pride ni tatay bilang padre di pamilya. Pinag-usapan nga namin yon ni nanay. Kapag nagpapahinga nun si tatay ay nag-uusap kami madalas ni nanay para gawin ang makabubuti para kay tatay. Alam naming makabubuti kay tatay ang magpagamot at magpa-ospital. Pero sa napansin namin ay mas lalo lamang siyang nangihina. Hindi kasi yon tinatanggap ng pride niya bilang isang ama. Alam namin na gusto niyang siya ang umaalalay sa amin at hindi ang kabaligtaran. Gustuhin man naming ipaunawa sa kanya na walang kaso sa amin kung kami ang mag-alaga at titindig para sa kanya, pero gusto rin naming alagaan ang pride niya bilang isang padre di pamilya. Sa ganung paraan ay naiisip namin na mas makakayanan niya ang bigat ng dinadala ng kalusugan niya. Mas manunumbalik ang lakas at saya niya. Wala namang masama kung susubukan naming pakinggan ang hiling niya na paghinto sa ospital. Susubukan lang naman, baka sakaling tama nga si tatay, Papa Dudut. Gusto lang po sana kaming itanong sa inyo ni nanay. Kung itatanong niyo sa akin kung kailan ako papayag magpa-ospital ulit, huwag niyo nang subukan. Ako na nagsasabi sa inyo, huwag na huwag niyong susubukan. Hindi na po namin kayo pipilitin. Kung ayaw mo talagang magpa-ospital, sige. Susundin natin kung ano man yung gusto at plano mo.
Pero hiling namin na sana kumain pa rin kayo ng maayos, matulog ng sapat, at saka bibili kami ng mga prutas at gulay para sa inyo. Ayos sa akin yan. Mas gusto ko magpalakas kung ganyan lang ipapagawa niyo sa akin. At sana, huwag mong tanggihan ng vitamins mo. Sige, payag ako. Gusto naming malaman ni Nanay kung ano po bang plano nyo ngayon na hindi na kayo magpapa-ospital. Hindi niyo ba ako papagalitan? Bakit naman po kami magagalit? Dahil baka hindi tayo tugma ng mga gusto mangyari para sa sarili ko. Katawan mo yan. Ikaw ang nakakaalam kung ano ang kailangan mo. Pasensya ka na kung pinipilit ka namin sa mga ayaw mong gawin. Wala nang kaso yon. Alam kong gusto niyo lang naman akong gumaling. Mabalik tayo sa mga plano mo. Ano ba talagang gusto mong mangyari, darling? Darling, gusto ko lang naman mamuhay tulad ng dati. Hindi ba talaga pwedeng magkunwari na malusog ako? Na mahaba pa ang buhay ko? Subukan natin magpanggap para hindi maalala ng katawan ko na may pinagdadaanan nito. Sige. Meron pa po ba kayong gustong gawin o ipagawa sa amin ni Nanay? Meron. Gusto ko ng isang buwang Pasko. Matagal pa naman ang Disyembre. Mapaghahandaan pa natin yan. Malilinis ko pa lahat ng mga dekorasyon natin sa Pasko. Huwag na natin hintayin ng Disyembre dahil malayo pa yun. Ano po ang balak nyong gawin? Gusto ko mag-celebrate tayo ng maagang Pasko. Ngayon din. Ngayon na? Tutulungan kita, darling, sa paglilinis sa mga dekorasyon pang Pasko. Pati na pagsabit ng parol at Christmas lights. Fatima anak, gusto ko maghanap ka ng mga pelikulang pampasko na papanoorin natin sa gabi. Pakihanap mo na rin ng mga lumang CD ko ng mga Christmas song. Patutugtugin natin yung sa component tuwing umaga pagkagising. Sasabayan natin ng mainit na kapeng barako o batirol. Mukhang matagal mo nang naplano ito ah. Nung nalaman kong may taning na ang buhay ko, ito kagad ang rumihistro sa utak ko. Isang buwang Pasko. Maagang Pasko. Ano, mapagbibigyan niyo ba ako? Oo naman po, Tay. Mukhang pati kami magiging masaya niyan. Nai-imagine ko na yung mainit na baterol sa umaga na sumasabay sa Christmas songs. Magugulat ang mga kapitbahay natin. Baka nga makisalo pa sila sa atin eh. May nagbebenta na kaya ng keso de bola? Ayos na sa akin kahit anong keso. Ipapares ko sa mainit na monay at batirol. Hahanap din ako ng hamon de bola mamaya. Sana makabili para mas malasahan pa natin ang Pasko. Nagustuhan ko tong plano mo, darling. Nararamdaman na ng katawan kong Pasko. Dapat magpalitan din tayo ng regalo, ah. May naihanda na akong regalo para sa inyo. Itinago ko sa ilalim ng kama. Oh, huwag niyong titignan ha? Papa Dudut, nakita ko kung gaano kasaya si tatay ng mga oras na yon. Tila nawala ang pangangayayat at pamumutlaan niya. Sumigla ulit siya habang iniisa-isa ang mga plano niyang mangyari sa maaga naming Pasko. Yan lang pala ang makapagbabalik ng saya sa kanya, Papa Dudut. Pinagtimpla pa niya kami ni Nanay ng orange juice at pinagpainit ng pandikoko para mapagsaluhan namin habang nililista ang mga dapat naming gawin. Nagkatawanan at nagkatuksuhan pa. Para kaming bumalik sa mga panahon na hindi pa namin alam ang tungkol sa sakit ni tatay. Parang sulyap ko kay tatay na nangunguna sa pagpaplano. Si nanay naman ay nakita ko kung gaano kalapad ang ngiti niya habang pinagmamasdan ang panunumbalik ng sigla ng kanyang asawa. Masaya ako dahil masayang muli ang mga magulang ko. Pasko ng paboritong okasyon ni tatay. Naalala ko na bata pa lamang ako ay siya na mismo ang umaasikaso lahat para sa Pasko. September pa lamang ay nagsasabit na ito ng parol sa labas ng bahay. Chine-check na rin niya kung may napundibang ilaw sa Christmas lights namin. Sinusuklay ng maayos ang Christmas tree namin. Nakalista na rin ang mga balak niyang iregalo sa amin at sa mga inaanak niya. Ganon kung maghanda si tatay sa Pasko, Papa Dudut. Pati ang pagluluto ng Noche Buena ay siya rin mismo ang umaasikaso. Sa ganong paraan siya nabubuhayan at naliligayahan, Papa Dudut. Kaya pala yon ang hiniling niya sa amin noong mga panahong nanghihina at nalulumbay na siya.
Pasko pala talaga ang pangbawi niya sa pinagdadaanan niya. Kaya wala kaming pag-atubaling ibinigay sa kanya ang maagang Pasko na gusto ni Tatay Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ang kinalakhang pamilya ni Tatay hindi na willing mag-celebrate ng Pasko. Hindi naman dahil bawal sa kanilang relihiyon kundi dahil kapos sila. Pasko kasi ang nagpapaalala sa kanila na wala silang perang pambili ng mga masasarap na pagkain at mga regalo. Ang kwento ni Tatay noon ay gumawa siya ng parol na gawa sa straw at tansan para meron silang dekorasyon. Matagal na inipon ni Tatay ang mga straw. Pinulot niya ang mga yon sa mga basurahan at sa mga tindahan na malapit sa kanilang bahay. Naiinggit kasi siya sa mga kapitbahay nila na kaliwat kanan ng mga dekorasyon. Kaya naisipan niyang gumawa ng parol nila. Pero hindi yon kinatuwa ng kanyang tatay at pinatapon kay Tatay ang parol na ginawa niya. Pero hindi niya yon tinapon. Nilagay niya yon sa ilalim ng kanyang kama. At inilalabas niya sa tuwing nakakaramdam siya ng lungkot at inggit sa mga batang nakakapag-celebrate ng Pasko. Kaya naman noong nakawala na si Tatay sa kahirapan ay sinigurado niyang matitikman niya lagi ang saya ng Pasko. Yun din ang pinaranas niya sa amin ni Nanay. Hindi siya nagkulang sa amin pagdating sa pag-aasikaso sa Pasko. Gusto niyang maibigay sa amin ang masayang Pasko na hindi na ibigay sa kanya ng mga magulang niya. Lagi yung sinasabi ni Tatay sa amin ni Nanay, Papa Dudut. Hindi naman ako nanawang pakinggan yon. Gusto lang kasing ipakita at ipaunawa sa amin ni Tatay kung gaano kami kaswerte na nagagawa naming magsabit ng parol at magtayo ng Christmas tree kada Pasko. Dahil hindi lahat ay may kapasidad para makabili at makagawa noon. Lalo na ang mga handang pamasko. Kaya nga ang plano ni Tatay na maagang Pasko ay sinuportahan namin ni Nanay ng buong puso. Dahil nadadamay din kami sa kasiyahang dulot noon, Papa Dudut. Huwag niyo masyadong gagalawin ang Christmas tree natin, ha? Nawawala na ng balanse. Ayusin ko kapag dumaan ako sa hardware. Na-check mo na ba kung gumagana pa rin ang Christmas lights natin? May ilang napundi pero hindi naman pansinin. Pwede pa tayong bumili mamaya. Gusto mo bang sumama? Gusto ko kasi maglagay sa kwarto natin. O sige, kailangan ko ding dumaan sa grocery store para bumili ng handa natin. May pang spaghetti naman tayo mamaya, hindi ba? Kahit yun lang muna ang handa natin ngayong araw. Hindi ako mapakali kapag walang queso de bola. Alam mo namang yun ang paborito ko. Order na lang ako online para hindi ka na mahirapan sa paghahanap. Ay nako, baka matagalan pa yan bago dumating. Gusto ko nang makatikim mamaya. Yun ang papapaking ko habang nanonood tayo ng pelikulang Pampasko. Sabihan niyo lang ako kung wala kayong mahanap mamaya para maka-order ako online. Ayaw mo bang sumama sa amin ng nanay mo na lumabas? Magda-download pa po kasi ako ng mga kanta at pelikulang pang Pasko para marami tayong mapanood sa buong buwan. Mabuti yan. Pwede bang ikaw na rin maganda ng baterol at monay mamaya? Gusto kong ipares ang hamon de bola sa nilagang kamote na may kahalong keso. Natakam ako bigla sa mga plano mo, darling. Huwag niyo naman ako masyadong gutumin. Magpaplansya pa ako ng mga isusuot nating terno eh. Ay oo nga pala. Meron pa sa dulong cabinet namin ng tatay mo yung mga terno nating pantulog na Pampasko. Ilabas mo na rin mamaya. Idamay mo na rin sa paplansyahin mo ha. Para mawala yung amoy ng mothballs. Na-excite na ako sa maagang Pasko natin. Lalo na ako. Sana napalakas ka ng maagang Pasko natin, darling. Mukha bang hindi? Tingnan mo nga't mula nung pumayag kayong i-celebrate natin ng maaga ang Pasko, parang lumakas na ang pangangatawan ko. Napansin mo ba, darling, na maimbing na tulog ko?
Napansin ko nga, para kang sanggol kung matulog. Kung may naiisip pa po kayo, Tay, na gusto nyong gawin para sa maagang Pasko natin, sabihan nyo lang kami ni Nanay, ha? Gusto ko sanang papuntahin dito ang mga inaanak ko sa susunod. Maglalagay ako ng malulutong na 20 pesos sa ampaw at yun ang regalo ko sa kanila. Pero Tay, dalagat binata ng mga inaanak nyo. Yung iba nga may sarili ng pamilya eh. At saka wala na halos papel na 20 pesos ngayon. Puro na barya. Maghahanap ako. Tradisyon natin mga Pinoy ang mamigay ng malulutong na 20 pesos sa mga inaanak. Itutuloy ko yun. Naku, gustong ituloy ni Tatay ang pagiging kuripot na ninong. Teka, parang nangihina ako sa panlalait mo, anak. Nanghina bigla ang katawan ko. Bumagsak bigla ang kalusugan ko. Hayaan nyo, Tay. O-orderan ko kayo online ng dextrose na pampagalante. Huwag mo nang asarin ang tatay mo. Pag yan nagtampo, baka biglang magpa-ospital. Sige ka, mapopospo ng maagang Pasko natin. Niyakap ni tatay si nanay sa huling biro nito. Napangiti ako habang nakatingin sa kanila. Nanumbalik na rin ang sigla ng relasyon nila, Papa Dudut. Nagkaroon talaga ng problema sa relasyon nila mula noong nalaman namin ang tungkol sa karamdaman ni tatay. Lalo na nung pinipilit na ni nanay ang mga gamot kay tatay. Madalas silang nagkakatampuhan ng dahil doon. Pero noong pinagbigyan din nanay si tatay na huwag nang magpa-ospital ay doon na nagsimulang bumalik ang lahat. Bumalik ang giliw nila sa isa't isa, Papa Dudut. Madalas ko na silang nahuhuling naglalambingan sa tuwing nanonood kami ng mga pelikula na nakikita ko ang mga panakaw na halik ni tatay sa noo at pisngi ni nanay. Hindi nawala ang pagmamahalan nila. Nagtago lang noong mga panahong mas inuna nilang ipakita ang galit at lungkot nila. Masaya akong hindi na nagtagong muli ang pagmamahalan nila. Dahil gustong gusto kong nahuhuli yon sa paligid nila. Nagpatuloy ang selebrasyon namin ng maagang Pasko, Papa Dudut. Sinunod namin ang gusto ni tatay na maglaan ng isang araw para sa mga inaanak niya. Alam ng mga inaanak niya at mga kamag-anak namin ang tungkol sa karamdaman ni tatay. Nakwento na rin namin ang dahilan ng maagang Pasko namin. Buo naman ang ipinakita nilang suporta. Natuwa ako na kumpleto ang mga inaanak ni tatay na dumalaw sa amin. Magiliw nilang tinanggap ang malutong na 20 pesos na nakasilid sa angpaw. Sumayaw at nagkantahan pa ang mga ito bago iabot sa kanila ang angpaw. Dahil yon ang nakasanayan ng mga inaanak ni tatay sa tuwing dumadaan sila sa bahay noon para kunin ang kanilang aginaldo. Marami pa kaming ibang ginawang selebrasyon para sa aming maagang Pasko, Papa Dudut. Isa na doon ang pagbibigay ng regalo. Pagkatapos naming kumain ng hamon de bola, nilagang kamote na may keso at fruit salad ay nagsama-sama kaming pamilya sa harapan ng Christmas tree para iabot ang mga regalo namin sa bawat isa, Papa Dudut. Fatima, anak, ikaw muna magsimula mag-abot ng regalo. Para ako na impatso sa dami ng kinain kong kamote. Mukhang mapapasama ang amoy ng hangin mamaya, Tay, ah. Pinapak mo na lahat ng kamote eh. Salad na lang ang tinira mo sa amin ni Nanay, oh. Masisisi niyo ba ako? Sinira pa ng nanay mo pagkakalaga sa kamote. Ang hinalo kong keso ang nagpasarap doon. Hindi, darling. Ang pagmamahal na hinalo mo nagpasarap doon. Pakis nga. Kung hindi ka lang busog, baka nakurot na kita sa tiyan at hita mo. Mamaya na pong maglambingan. Pasintabi naman sa mga single na kagaya ko. O siya, simulan na natin mag-abot ng regalo. Mauna ka na, anak, at lalambingin ko pa tong nanay mo. Ay nako, nang inggit pa talaga ulit. Okay, ito na ang regalo ko para kay Nanay. Hindi ko na binalot, ha? Bra!
Paano mong nalaman na kailangan ko nito? Hula ko lang naman, Nay. Napansin ko kasi kapag nagsasampay na kayo ng mga nilabahan, kulang na lang humingi ng saklolo sa akin ng mga branyo para ibaon ko na sa lupa. Gusto na nila mag-rest in peace, Nay! Salamat anak ha. Alam mo talagang kuripot akong bumili ng bra. Pati panty. Gusto na rin humimlay ng mga panty mo, darling. Ay, nagsalita ka naman dyan. Sakto ang regalo ko sa'yo. Oh, buksan mo na. Merry Christmas! Maagang Pasko sa'yo, darling. Tignan ko nga kung anong laman nito. Brief! Large! Hindi na bacon ang mga isusuot ko. Kasi naman, puro bacon na nga. Kulang na lang lumundag na sa kawali ang mga brief mo para magpaprito. Salamat, darling. O, Tay, heto naman ang regalo ko sa inyo. Ah, ano ito? Aba, pictures natin to nung bata ka pa lang. Bakit ang linaw? Hindi naman ganito ang pagkakaalala kong kuha noon. Ang galing! Ang linaw talaga! May kakilala kaming nag-restore ng luma at sirang pictures. Naisip kong hanapin yung mga picture natin noon ni nanay. O ayan, mamili na po kayo dyan ng ilalagay nyo sa wallet nyo. Kung kasya lang lahat ito sa wallet ko, ikakarga ko talaga lahat. Tanggalin nyo na po kasi yung mga resibo sa wallet nyo para magkasya lahat dyan sa wallet. Ako naman. Anak, ang regalo ko sa'yo ay 3 buwan kitang ipaglalaban ng damit at hindi kita paghuhugasin ng plato sa loob ng 4 na buwan. Pirmahan mo na tong kontratang ginawa ko para maisakatuparan na natin. Wow, Nay! Mas kuripot ka pa pala kaysa kay tatay! Ay, ayaw mo pa? Pwede kong bawiin. Marami kang huhugasan mamaya. Nakita mo naman ang lababo natin. Joke lang! Thank you, Nay! Tatagal na rin sa wakas ang nail polish ko. Kikinis pa ang kamay ko! Ako naman. Ito ang para sa'yo, darling. Ano ba ito? Lipstick! Napapansin ko kasi na lagi ka napapangiti kapag nagpapahid ka ng lipstick sa harapan ng salamin. Mas lumiliwanag ang mukha mo. Natutuwa ako. Kaya habang nandito pa ako sa mundo, ako ang supplier ng lipstick mo. Merry Christmas! Maagang Pasko, darling ko. Merry Christmas! Maagang Pasko sa'yo, darling ko. Salamat sa pagpapangiti mo sa akin. At syempre, hindi naman kita pwedeng kalimutan, anak. Para sa paborito kong anak. Ako lang naman kasi ang anak niyo, Tay eh! Ito ang regalo ko sa'yo. Teka, Tay, ito yung paborito niyong relo ah. Binibigyan niyo na po sa akin to? Hindi na rin kasi kaya ng kamay ko na magsuot ng relo. Alam mo na, mahina na talaga ang katawan ng tatay mo. Pero ang totoong dahilan kung bakit ko gustong ibigay sa iyo ang relo na yan ay dahil ayokong kaligtaan mo ang oras na meron ka sa mundo. Isuot mo yan palagi para may paalala sa iyo na huwag magsasayang ng oras, lalo sa mga bagay at tao na nagpapasaya sa iyo. Merry Christmas! Maagang Pasko, Fatima. Merry Christmas! Maagang Pasko sa inyo, Tay! Nagyakapan kaming pamilya, nakangiti pero halatang nagpipigil ng pag-iyak. Iyak na dulot ng sobrang saya dahil nabigyan kami ng pagkakataon na makasama pa si tatay. Pinagmasdan naming muli ang mga regalo namin. Nagpicture din kami gamit ang lumang kamera ni tatay nung binata pa siya. Maalaga si tatay sa mga naging gamit niya nung binata pa lamang siya kaya naggamit pa namin yon. Pinagpatuloy namin ang selebrasyon ng maagang Pasko. Nag-videoke kami ng mga kantang pamasko at noong mapagod kumanta ay hinayaan na lang namin ang radyo ang magpatugtog ng mga malalamyos na awiting pamasko. Masayang masaya kami at hindi ko makakalimutan ang selebrasyong yon. Pakiramdam namin ay nagkaroon kami ng panibagong buhay at panibagong pag-asa para kay tatay.
Sa ngayon, may paminsang-minsang atake si tatay na ng karamdaman niya. Hindi naman namin pinaparamdam kay tatay na nababahala kami. Natuto na kami. Gusto naming maging matatag sa harapan niya tulad ng ginagawa niya sa amin mula simula. Kailangan kami ng padre de pamilya namin at hindi kami aalis. Hindi namin ipaparamdam sa kanya na mahina siya. Tanging pagmamahal at suporta lang ang mararamdaman niya. Kung ano man ang maging plano ng Diyos para sa aming ama ay hindi namin yon kinokontra. Natuto na kasi kaming pamilya na pahalagahan ang bawat segundo na meron kami sa mundo. Nangongolekta na kami ng alaala at hindi pagkabahala. Dahil alam naman naming lahat, tayo ay mamamaalam din sa mundo. Pero sisiguraduhin naming masusulit namin ang bawat minuto na buo kaming pamilya at masayang magsasama-sama kahit na hindi Pasko. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ng katatagan ng tatay ko sa inyong number 1 radio station, Barangay LS 97.1. Muli maraming salamat and Merry Maagang Pasko sa inyong lahat. Ang inyo pong kapuso at kabarangay forever, Fatima. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.